May ano ni kami rito eh. Okay. Pero mahaba-haba pa yan, Sunny, matagal pa yan. Opo, ang inaasahan nga po natin na ito'y tatagal pa hanggang Lunes dahil nga sa kanyang interaction. Din magiging isang system na lang po ito sa kanyang paglabas sa Philippine Area of Responsibility. Si Mina hanggang kailan? Yun nga po, si Mina, ito yung magdo-dominate actually. Si Mina ay magdo-dominate, kaya hahatakin niya itong papasok na low pressure area at na potential na maging isang ganap na tropical depression. At magsasanib sila at inaasahan nga natin na itong si Mina na pinagsanib na puwersa kumbaga ay lalabas ng kung ganito pa rin ang kanyang movement. Binibigay nating senaryo ay yung present na kanyang naging pag-alaw ay hanggang Lunes pa po itong mananatili sa ating Philippine Area of Responsibility. So, weekend natin, hindi maganda panahon, Sunny, no? Medyo maulan pala. Hindi po, dahil sa pag-akyat o pagkilos nito pa-norte, ay inaasahan natin na yun na ang magiging severe na effect nito sa ating southwest monsoon na siya namang magpapaulan dito nga sa atin sa Metro Manila at din sa central part din, central at saka sa northern part po ng Luzon. Okay. Sunny, maraming salamat. Salamat, magandang Good morning. Sunny Paharilla po, weather forecast sa Pag-asa. Diba? Kompleto na tayo. Si Dodong, di ba, dumaan ka na? Meron si Nonoy. Ito, muntik na eh. Egay lang eh. Egay lang, sumablay. Okay, samantala. Ano ba yun? May gamot. Masaya ako eh. May gamot na sa dengue, ha? Ito po ay ayon sa pagsaliksik na ginawa ng mga eksperto na posible pong lunas ng dengue. Nag-aaralan na po yung halamang tawa-tawa. Pusa, no? 2 linggo ka rin nagbantay, no? Okay, tawa-tawa, pati luya. Yan. Mabisang panlaban daw sa dengue. Biro mo nandyan lang pala sa tabi-tabihan. Base sa resulta ng pag-aaral ng Research for Biotechnology Division ng St. Luke's Medical Center, lumabas na 70% na tinatawag na dengue plague ang napapatay raw ng tawa-tawa extract. Sa testing naman sa luya, 56% ng dengue plague ang namatay. At base sa resultang ito, para lumabas ang rekomendasyon nito tungkol sa tawa-tawa at luya bago matapos ang taon o simula sa 2012. Wow! Ayon sa Department of Health, kailangan pa ng mahabang pag-aaral para masabing ito na ang sagot sa dengue virus. Hindi pa rin daw nila nire-recommend ang pag-inom ng tawa-tawa sa ngayon at mainam pa rin na dalhin sa ospital ang pinag-iinalaang may dengue para masuri. Oy, alam mo yung tawa-tawa na sa ano yan, mga... Andyan lang yan eh. Tabi-tabi. Tabi-tabi lang yan, oo. Diba? Pero iba talaga, ginagawa nila, iniinom na nila yan. Tapos sabi nga nila, parang gumagaling. But, syempre, yung sabi pa nga, dali mo pa rin dahil wala pa silang recommendation eh. Na yun yung gawin mong medical treatment. What yung extract niya, yung katas. Kasi nilalaga nila yan eh. Nilalaga, tapos Talaga naniniwala ko na dyan halaman may silbi yan. Hindi lang para luntian. Luntian sa paningin. Diba? Sa paligid lang pala natin. Wow, sana nga. Sana, total matatapos na rin naman ng 2011. Sana mga January 2012. Kasi Baka matagal na binibigay ng albularyo yan, eh, no? Oo. Yan yung mga dinadasal sa baso. Tapos dinuntiraan. Kasi yung vaccine na medyo pinag-aaralan. Sa luya, ha? Pero mo nakakaganda na ng boses, nakakagaling pa pala ng ano, di ba? Alright, samantala agad nang tinapos ang panibagong round ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at ang Moro Islamic Liberation Front o MILF. Ayon sa Philippine Government Negotiating Panel, binasura kasi ng MILF ang inihaing 3-4-1 proposal ng gobyerno. Isang solusyong may 3 pangunahing bahagi. Ito, una, ang kasunduang pangkapayapaan, pagpapaunlad ng ekonomiya, at pagkilala sa kultura at kasaysayan ng Bangsamoro. Ang gusto kasi ng MILF, magkaroon ng tinatawag na Bangsamoro Substate. Nakapaloob dito na bukod sa mga kasalukuyang probinsya sa ilalim ng ARM, palalawakin ang teritoryong sakop ng bagong substate kung saan magiging bahagi na nito ang North Cotabato, Lanao del Norte, Cotabato City at Palawan. Sa panayam ng GMA News kay MILF Vice Chairman Gadzali Jafar, hinihiling din nilang may umupong 2 senador mula sa Bangsamoro Substate. Pero mga kahilingang ito nangangailangan ng pagbabago ng konstitusyon, bagay na ayaw ibigay ng Administrasyong Aquino.
Sayang yung ano, no? Yung... Supping stock. Back to ano yun. Bakit sabi natin Back to talaga, square one. nagkita lang yun eh, sa Japan. Hindi naman talaga ano. Mahilap talaga yan. Eh, ngayon nga, tingnan mo, Libya. Mahilap ang kapayapaan. Oo. At after ng minsan transition, hindi po tapos pa ang panalo nila, di ba? Mahaba-haba. Tayo hanggang ngayon eh, yung people power ngayon eh, di mo masasabi na kumpleto dahil napalitan lang po yung mga asong may ngipin eh. Iba na lang ang mukha ngayon. Oo. Sa ibang balita naman, matapos maghain ng courtesy resignation si LTFRB Chairman Nelson Laluces, nagsimula na siyang bakantihan nagsimula na niyang bakantihin ang kanyang opisina kahapon. Ang kanyang pagbibitiw tinanggap na raw ni DOTC Secretary Mar Rojas. Nilinaw naman ni Laluces na wala naman daw silang hindi pagkakaunawaan ng DOTC Secretary. Lumutang kasi ang balitang naiipit siya sa banggaan ng umano'y mga paksyon sa Malacanang. Ang Balay Group ni Rojas at Samar Group naman kung saan naroon si Executive Secretary Paquito Ochoa na siyang nagrekomenda sa kanya sa naturang pwesto. Pinuri naman ni Rojas ang naging hakbang ni Laluces. Patunay raw ito na serbisyo ang nasa isip ng mga kasalukuyang presidential appointee. Pero dahil courtesy resignation ito, magpapatuloy raw muna si Laluces sa kanyang trabaho hanggat walang kahalili o kapalit. Kung hindi inalis, walang paksyon. Inalis eh. Di ba? Ano ba, inalis? Nag-resign? Kaklase ni Executive Secretary Ochoa yan sa Loy School. Si Laluces. Oo. Bagay, pagdating naman ni Secretary Mar, sabi ni Noy, sige, may ano ka, Free hand ka. Oo. Pero sa nakikita nating trabaho naman ni Atty. Laluces, wala namang ganong Walang accomplishment siya. problema, ano? Oo. Wala din masyado. Wala rin problema. May ginagawa pa Tingnan wala. natin. Para hindi oo. siya- Dahil ano to eh, mga taas-taas ang sigil, baba ng pasahe. Pero ang hirap niyan pag may compaction yung nagiging Dahilan. hadlang, no? Para makausad ka. Actually, Mga sinabi nga ni personal na Secretary, mga away. pinuri niya talaga sila Luces dahil hindi mo pinahirapan, ha? Hindi ka nagkapit ko, oo. Eh, yung kapitbahay mo dyan, eh, talagang hindi magalaw-galaw. Madali ko may Inaabangan, lalo. Yung makikita mo. Siyempre, ha? pupurihin. Ano ba yan? Balay o Actually, Samar? Aba, hindi. Iba yan. Kabarilan yan. Kabarilan. Balay, Ano yan, eh? Samar, Oo, baril, oo. baril. Kabarilan yan. KKK yan eh, tatlo. Okay, pasadaran natin ang mga maximum balita sa mga ito. Narito na ang Ronda Reports. Tatlong bangkay ng lalaki natagpuan sa gilid ng kalsada sa bahagi ng Mindanao Avenue sa Quezon City. Hinala ng mga otoridad, sangkot sila sa iba't ibang krimen gaya ng robbery at hold-up. Yan ang Ronda Report ni Oscar Oida. Oscar, yan ang sa Pilipinas ha, hinala, patay. Oh. Tima na lang summary execution na natagpuan kayo madaling araw. Noong rin nakala mga basura lamang ang laman ng garbage bag na ibinagsak sa yung bahaging yan ng Mindanao Avenue sa Quezon City. Kaya gano'n lamang gulat ng mga basurero nang kalkalin nila ang mga nasabing garbage bag. Tumambad na sa kanila ang katawan ng lalaki. Ayon sa mga nakakita na ito, dalawang van raw ang nag-iwan ng mga bangkay sa lugar, pero dahil sa madilim daw, hindi na nila naplakahan ang mga ito. May mga tama ng bala at saksak sa iba't ibang parte ng katawan. Ang mga biktima na gaya ng inaasahan ay walang kinakitang anumang bagay na maaaring pagkakainlan sa kanilang pagkatao. Sa mga sandali ito ay patuloy na alam ng mga otoridad ang pagkatao ng mga biktima, bagamat may suspetsya sila na baka may mga kinalaman din ito sa mga krimen o di kaya na may mga miyembro ng sindikato. Igan? Okay, maraming salamat, Oscar Oida. Ayan, ingat kayo ha, mga hinihinala dito. Tamang duda ha, tamang duda. Duda nga ako, maglakad ka lang sa kalig, ganun-ganun ka. Baka bigla ka Mamaya, matumba. patay ka na eh. Arestado ang dalawang umano'y notorious na snatcher ng cellphone sa Pasay City. Yan ay matapos na positibo sila makilala sa kuha dahil isang CCTV habang aktong nagnanakaw. Yan naman ang Ronda Report ni James Velasquez. James! Yes, Igan, salamat nga sa CCTV video surveillance sa Barangay 39, Zone 5 sa Pasay City sa Babolo Street. Positibong nakilala ng mga barangay tanod ang dalawang snatcher ng cellphone sa kanilang lugar. Pasado alas 8 ng umaga nang natulog daw yung biktima na si Israel Arcala doon lang sa may Mabolo Street para daw magpahinga bago umuwi ng bahay. Nang magising siya, wala na daw yung cellphone at sinacharge na doon sa dashboard. Tulad na nakikita niyo, Igan, may lalaki na dumaan doon sa gilid ng truck niya kung saan nakabukas yung bintana. Nasa dashboard kasi yung cellphone niya na sinacharge. Maya-maya, ayan, nakikita niyo, yung lalaki may hawak ng sako, yun yung bigla nang dumukot sa sako at nagmamadaling umalis na sa angkulong yan.
agad silang nahuli kasi alas 10 ng umaga Igan kahapon, bumalik sila doon sa pinangyarihan ng lugar. At palakad-lakad daw na tila wala namang hinahanap o wala